Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Hello mga ka-Airsoft, ngayon po, episode 148 of our kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Mga ka-Airsoft, hindi na mawawala sa episode natin yung ganito, yung kwentuhan session, tanungan portion, no? Kasi dito, nararamdaman natin at nakikita natin na marami ang nakikinabang doon sa episode na ganito, no? Dito, tinatalakay natin yung mga bagay na hindi kayang sagutin at hindi sinasagot ng mga ibang dealer, ibang mga player, ibang mga seller, no? So, sa atin dito, transparent, lahat sinasagot natin, lahat ibinibigay natin ng info na kailangan ninyong malaman. Okay? Dito sa kwentuhan session tanong portion, iimbitahan ko kayo na baka merong katanungan na bumabagabag sa inyong kaisipan, katanungan na kailangan ng kasagutan. Tara rito mga ka-Airsoft, itanong mo kay Bigman. Okay, our first question. Okay, Bigman, lahat po ba ng unit, especially pistol, na binili sa inyo ay nare-repair ninyo? Okay. Yes. No? Mga Airsoft, lahat po ng unit na binili sa amin, nare-repair namin. Pero, hindi lahat ng unit na binili sa amin is advisable pang i-repair. Okay. Ganito yan mga Airsoft, no? Kung yung unit is nasira ninyo dahil sa misuse, sa kapabayaan, meron mga parts na bihirang masira na masisira. Okay? Ano ba yung mga kapabayaan? Let's say mga ka-Airsoft ganito. Halimbawa yung unit. Ang unit hindi naman hindi normal na nasisira or nabibitak ang frame. Ano ba yung frame niya? Frame niya mga ka-Airsoft, ito, yung lower part, no? Ito sa inyo. For example, ito itong lower part na to, napakabihirang-bihira na masira to. Ito, napakabihirang-bihira masira to. Ngayon, kailan ba masisira to? Halimbawa, yung unit ninyo is nalaglag sa sasakyan, nalaglag sa medyo mataas na bagay, nalaglag sa first floor, second floor, third floor ng bahay ninyo. Possible masira to, itong frame. Okay? Ngayon, syempre, hindi nasasakupan ng warranty yun. Diba? Hindi nasasakupan. Ngayon, ang tanong, dahil sa hindi naman nasisira tong frame na to, wala kang mabibili nito. Okay? Wala kang mabibili nitong frame na to. Itong buong frame, wala kang mabibili nito dahil hindi naman talaga normal na nasisira to. Okay? So, dahil hindi normal na nasisira to, wala kang mabibili nito. Dahil wala kang mabibili nito, iba ang halaga ng frame. Kung sakaling masiraan ka ng frame, meron tayong frame. Pero kukuha tayo sa bagong unit. Okay? Yan, nagets nyo, di ba? Meron tayong frame, kukuha tayo dun sa ibang unit, dun sa bagong unit. Bagay na medyo may kamahalan. Kasi nga, wala naman talagang frame nasira mo. Di ba? Ayun. Ngayon, masisira lang tong frame na to kung resulta ng misuse. Okay? Ngayon, ganito. Yung tanong, lahat ba ng unit nare-repair natin? Okay. Yes, nare-repair namin, pero hindi lahat ng unit advisable i-repair. Pag yung unit is medyo malaki ang gastos, yan. Diyan napapasok yung pagtanggi natin sa pag-repair, di ba? Kasi malaki yung magagastos eh. Since malaki yung magagastos, ang mangyayari, mas maganda pang bumili ka na lang ng bago. Di ba? Kesa gastusan mo yung luma, dun na lang tayo sa bago. Dito sa Bigman, tumatanggap kami ng trade-in. Okay? Hindi ko lang alam kung familiar kayo dyan, no? Dito sa Bigman, tumatanggap kami ng trade-in. Yung luma mong unit,
isa sa pribilehiyo mo yun bilang big man client. Okay? Yung luma mong unit, pwede mong i-trade in ng bagong unit. Ngayon, yung luma mong unit, i-appraise natin, pepresyuhan natin kung ano ba yung mga pwedeng pakinabangan dun sa lumang unit para ma-trade in mo siya ng bagong unit. Okay? Paki-contact nga pala si yung kanina, look, ayan, no? Sabihin mo, meron tayong problema doon sa barrel. No? And anyway, ako na lang mag-explain, no? Ayun, no? Pag yung unit masyadong malaki ang magagastos, tinatanggihan na natin na i-repair. Bagkus, ang ginagawa natin is inaalok natin yung ka-airsoft natin na baka gusto na lang niyang i-trade in. Kesa gastusan ng ka-airsoft natin yung pagkasira ng unit, 'di ba? Kung yung unit mo is inalagaan mo naman. Ganito kasi yan mga ka-airsoft, no? Yung unit chine-check namin thoroughly. Talagang masusing ini-inspect natin yung unit. Unang-una, chine-check natin kung sa amin ba yung unit na yon. Kung sa amin galing yung unit na yon, no? Kung sa amin lumabas yung unit na yon. Meron kaming markings na inilalagay sa loob ng bawat unit na kami lang ang nakakaalam. Kaya, yung unit, alam namin kung sa amin galing. Okay? Since alam namin kung sa amin galing, kung yung unit is napansin namin na yung pagkasira na naganap doon sa unit is resulta ng misuse, magkakaroon tayo ng pag-uusap na magaganap. Pero pag nakita namin yung unit na manufacturer's fault, wala po tayong pag-uusap doon. Papalitan namin yung unit right on the spot, no? Papalitan namin yung unit or yung pyesa right on the spot. Pero pag dumating sa punto na medyo malaki na ang magagastos doon sa unit, nako po mga ka-airsoft, no? Pag-isipan nyo rin po, mas maganda siguro kung makipag-usap ka sa amin, it's either i-trade in mo na lang or i-junk mo na lang, no? Kasi pag ni-repair natin yung napakadaming sirang unit, ganito, ha? Halimbawa, ito na lang, ha? Halimbawa yung unit mo, dahil ang bilin namin is maglalagay ka ng silicone oil. Tapos hindi mo na nilagyan ng silicone oil. Halimbawa lang, hindi mo nilagyan talaga ng silicone oil. So ang mangyayari dun sa unit mo, masisira. Di ba? Dahil nasira, dahil hindi ka naglagay ng silicone oil, yung unit mo masisira, di ba? Ngayon, halimbawa ang nasira itong part na to. Itong napakaliit na part na to, which is kung tawagin the disconnector. Ayan yan. Okay. Came from the word itself, disconnector, disconnect, no? Pag nag-blow back yung unit mo, siya yung nagdi-disconnect para yung unit mo bumalik sa tama. Without the disconnector, yung unit mo magra-rapid fire kasi wala na siyang disconnector. Halimbawa, dahil hindi ka nagsisilicone oil, nasira yung disconnector. Hindi ka nagsisilicone oil nasira mo yung disconnector, babayaran mo yun. Di ba? Pero kung nakita namin yung unit, no, na alam kasi namin agad kung saan yung sira, no? Alam namin agad kung paano nasira, no? Makikita naman kasi doon sa disconnector kung talaga naupod siya. Kung naupod siya, dahil ang isang disconnector hindi kaya maupod ng 3 taon, ng 4 na taon, ng 5 taon. Pero pag ginamit mo yung unit mo nang walang silicone oil, yung disconnector kaya maupod overnight. Believe me, paniwalaan nyo ako. Ang disconnector kaya yan maupod overnight, no? Kung hindi kayo gagamit ng silicone oil. Kaya nga ang bilin ko, wag nyo na lang munang gamitin yung unit ninyo kung wala kayong silicone oil. Kasi, pag ginamit mo yung unit mo, without the presence of silicone oil, sayang yung unit mo. Masisira. Lalaki lang yung sira. Okay? Yun. Regarding sa tanong, lahat ba ng unit na binili sa atin nare-repair? Yes.
Pero hindi po lahat ng unit advisable pang i-repair or i-restore. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question dito. Okay? Big Man, ano po ang mas malakas? 2011 po ba or 1911? Actually, mga ka-airsoft, 2011 is a modern type of pistol, while the 1911 is a classic type of pistol. 2011, nag-originate yan sa 1911 pa rin. Okay? Galing yan, ang 2011 galing sa 1911. Kaya kung sa lakas at lakas, halos parehas lang sila. Okay? Ang 2011 is a caliber 45 replica, while the 1911 is also a caliber 45 replica. Sa tunay, magkaparehas lang sila ng lakas. Sa airsoft, halos magkaparehas sila ng lakas. Pero, dahil yung unit ina-upgrade natin, lumalamang ang 2011. Bakit? Kasi, mga ka-airsoft, ang 2011 is a modern type of pistol. Maraming pyesa, dahil nga modern siya, mas capable yung unit na i-upgrade. Di ba? Depende pa rin sa unit, ha, mga ka-airsoft. Merong unit na China, which is hindi advisable i-upgrade. Merong unit na mga Taiwan, which is partially pwedeng i-upgrade. Merong mga premium or high-end unit na Taiwan na talagang pwedeng umabot ng full upgrade version. Okay? So, pag yung unit mo is China, hayaan mo na. Ganun na lang siya kalakas. Huwag na natin pangarapin na palakasin pa siya. Pag yung unit mo China, expected mo na, limitado lang yung pwede mong gawin sa kanya. Limitado lang yung pwede mong ikarga sa kanya. Limitado lang rin yung buhay niya. Pero pag ang unit mo is premium, high-end, talaga naman, lahat ng gusto mong upgrade, pwedeng i-upgrade. Lahat ng gusto mong pagpapalakas, abutin man natin yung pinakamalakas na kakayanin niya, pwedeng-pwede. Pero pag ang unit mo, China, pag-isipan nyo po muna. Hindi po siya advisable, full upgrade, or kahit i-upgrade man lang mismo. Ang tanong dyan, bakit? Unit mo China. Ito, sige, halimbawa, Halimbawa, ang unit mo is a John Wick Combat Master from the Double Bell. From the Double Bell, ha? From the Double Bell, ganito yun. Ito yun. Meron tayo. Ito. Halimbawa, ang unit mo, John Wick Combat Master China. Ito yun. Double Bell to, ha. Versus ang unit mo is, halimbawa, sabihin na natin EMG. EMG Taiwan. Okay. Ito, hindi ito naka-fix outer barrel. Hindi. Asan na eh? Hindi ito naka-fix outer barrel, ha. Double Bell China po ito. Ito po, EMG Taiwan. Okay? Kasa natin. Naka-fix outer barrel na twisted. Ito yun. Okay. Hindi naka-upgrade, naka-upgrade. Bakit ito hindi naka-upgrade? Bakit ito naka-upgrade? Kasi ito, worth it i-upgrade dahil high-end siya. Ito, hindi siya worth it i-upgrade dahil mumurahin lang siya. Bakit? Pag ito, inilagay natin dito, magiging fixed outer barrel siya. Ang tanong, isang part lang to doon sa barrel. Ang tanong, paano yung ibang parts pwedeng bumigay dahil sa kinabit natin dito? Bakit? Kasi ito, sobrang tigas nito. Mawawala na tayo sa mundo, mamamatay na tayo, mamamatay na rin yung anak mo, buhay pa to. Bakit? Solid brass po ito.
Hindi po ito alloy, hindi po basta-basta nasisira, hindi nagka-crack. Okay? Ngayon, isang parte lang to na i-upgrade natin sa unit mo. Paano yung hop-up chamber mo? Paano yung hammer assembly nito? Paano yung disconnector nito? Paano yung blowback housing nito? Dahil sa nilagay natin na super tibay, na super tigas, pwedeng masira yung ibang parts niya. Ngayon, pag nasira yung ibang parts niya, ano? Papalitan mo rin. Pag ginawa mo yon, tatandaan mo ha, ito pa lang magkano na. O, nasa 4,500, 5,500. O. Pag ito, inilagay natin dito, bandang huli, mas mahal pa to kaysa dun sa unit mo. Mas matibay pa to kaysa dun sa unit mo. Isang parte lang to. Paano kung yung iba masira? Lahat papalitan mo, hindi advisable. Pero bakit ito naka-upgrade? Kasi worth it. Kasi bakit? Lahat ng parts nito matibay. Lahat ng parts nito matatag. Hindi katulad nito, delikado. Okay? Yung sa San Miguel, Bulacan, sinend mo rin pati yung mga John Wick. Babayaga. Ayun. Okay? So, itong unit na to, talagang masasabi ko na hindi siya worth it i-upgrade. No? Hindi siya naka-fix outer barrel. Pero bakit ito naka-fix outer barrel? Kasi ito worth it i-upgrade, ito hindi worth it i-upgrade. Okay? Tatandaan ninyo mga Karsop kung magja-John Wick kayo, napakaraming version ng John Wick. May mga China, may mga budget meal, nako, nasa sa inyo na yun, no? Hindi naman ko mo sinabing mid-class, pangit. Hindi, may mga mid-class na magaganda. Pero isa lang masasabi ko, iwasan ninyo yung unit na budget meal, iwasan ninyo yung unit na China kasi sayang ang pera ninyo. Tatandaan ninyo, ang pera ninyo, hindi nyo pinupulot. Ang pera ninyo, pinaghihirapan ninyo. Okay? Clark! And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating Kairson. Okay, bossing, sabi niya, next question galing kay Sir Clark. Bossing, same lang ba size ng gas route ng high cap at 2011 at 1911 Classic? Na double stock yung magazine. When you say gas route, ibig sabihin yung space ng gas na pwedeng pag-imbakan. I just hope na parehas tayo na nasa isip No. Definitely hindi. Okay? So, kuha tayo Pakita ko lang sa inyo. Definitely hindi Hindi parehas yan. Okay. This is a single stock 1911 magazine. And this is the dual stock high kappa magazine. High kappa, ibig sabihin high capacity. Dual stock, kaya siya naging high capacity. Malaki siya, mataba, kaya siya naging high capacity. High capacity siya in terms of mailalagay na BBs at saka in terms of maiimbakan na gas. Okay? Mas maraming gas na malalaman dito. Okay? Ngayon, mas malakas ba siya? Hindi. Okay? Mas malakas siya, may hangin to Mas malakas siya, depende rin sa upgrade na ikakarga doon sa unit. No? For example, yung 1911 Classic, kinargahan natin. Ito ang magazine niya. Pwede ba natin ipagpalagay? Pwede ba natin sabing mahina lang? Kasi ito ang magazine niya? Hindi. Diba? Bakit? Yung lumalabas na gas dito, ganun din yung lumalabas dito. Bakit? Kasi mga Karsop, meron siyang regulator bulb. No? Itong bulb na to, pinapalo to ng hammer, ng bulb knocker, in a matter of point of a second. 0.1 seconds, pak! Pag pinalo to ng bulb knocker, ito itong output bulb pag pinalo ng bulb knocker yan, maglalabas yan ng hangin dito. So, yung ilalabas na hangin nito, same lang dito. Pero, mas maraming lamang hangin to kesa dito. Hindi porket mas maraming lamang hangin to, sasabihin niyo na, malakas yan. Kasi ang laki ng magazine niya, ang laki ng tangke. Hindi po ganun yun.
Bawat hangin na lumalabas rito, regulated lang. Okay, no? Halimbawa, may laman na lang to. Halimbawa, ganito, no? Bakit naglalagay kami 2 seconds lang na hangin? Okay? Bakit yung pistol namin na high kappa pumapalo pag upgraded ng 450 pataas? 2 seconds lang na hangin na nilalagay namin. Okay. Bakit yung iba naglalagay ng 7 seconds na hangin pero 340 lang yung FPS ng unit nila? Bakit sa amin 2 seconds lang pero pumapalo ng 450 pataas? Yon, isang maganda, isang napaka solid na ebidensya yung sinasabi ko. Dito sa Bigman, high kappa magazine, maglalagay ko 2 seconds lang. Pero pumapalo ng 450 pataas yung FPS namin. Okay? Bakit sa iba 7 seconds ka na naglalagay? Ibig sabihin nun, ang daming hangin nun sa loob. Pero bakit mas mahina? Okay? Kasi yung lakas hindi nakasalalay sa magazine. Yung lakas nakasalalay doon sa mismong upgrade na nandito sa unit. Hindi po dahil sa magazine. Okay? Again hindi dahil sa magazine kaya lumalakas yung unit. Ipagpalagay na natin. Sige. Pag ba itong magazine na to ang ginamit mo, mas malaki, ibig bang sabihin mas malakas yung putok ng unit mo? Ang sagot, hindi. Okay? For example, halimbawa, ito makakapaglaman ng 1 litrong hangin. Ito makakapaglaman ng 3 litrong hangin. Ito makakapaglaman ng 10 litrong hangin. Pero, pag pinaputok mo yan, 3 na yan, pare-parehas lang po ang FPS niyan. Bakit? Ang magdadala ng FPS, ng upgrade, ng lakas, is yung unit, hindi po yung laki ng magazine. Okay? Para to answer the question ng ating Airsoft, same lang ba ang gas route ng high kappa 2011 at yung 1911? Ang sagot po, yes, same lang po. Okay? And I just hope nasagot ko po ng maliwanag yung question ng ating ka-Airsoft. Yung rubber sa magazine, sir, magkaiba. Magkaiba yan sa size, sa butas. Ito kung mapapansin mo to, yan, magkaiba. Kasi, bakit magkaiba? Kasi magkaiba rin ang nozzle Ang 1911 and 2011 magkaiba ng nozzle. Merong konting space dito, no? Merong konting space, no, dito. Ewan ko nagulat ako gas route. Gas route ba ang tawag dito? As far as I know, hindi. No? Anyway, pero just to answer your question, hindi po, no? Mas matangkad po ng kaunti yung mismong square dito ng high kappa compare sa 1911. Ganito yan mga ka-Airsoft. Ito. Ang pinag-uusapan namin is itong rubber, itong nakaumbo. Kunin nyo yung magazine nyo, kunin nyo to, no? Yan. Ito kasi, nozzle ng 2011, lalapat yan ng ganyan. So, ibig sabihin, dapat uupo yung mismong 2011 dito. Pag sa 1911 natin, kulang siya. Ayan, kulang. Medyo nakabengkong or medyo may siwang. Pag may siwang yan, sayang lang, no? Konti, no? Paano ba to? May aalpas na konting gas. Okay? Hindi siya lapat na lapat. Okay? And I just hope nasagot ko ng yung question ng ating bossing. Okay, next question. Okay, yung rubber sa magazine, sir, na dinadaanan ng hangin papuntang loading nozzle. Yes, ayun, nasagot ko na, no? Hindi po siya parehas, parang point of millimeter ang pagkakaiba nila. Ito, parehas bago to. Ayan, no? Pinagko-compare ko, mas matangkad ng bahagya yung sa 1911, parang mas matangkad siya ng 0.5 millimeter ang height niya. Compare mo dito parang 0.2 millimeter lang, no?
Ayan. Bago to ha, bago to. Ayan o, ibig ko sabihin to, to. Pag ito, loading nozzle, dumaan dito, ayan o. Pag ito, ayan, lapat na lapat to, wala akong makitang ilaw, wala akong makitang siwang, okay? Pero pag ito, i-align ko, merong siwang. It is because, mas matangkad talaga yung rubber nito. Compare dito. Okay? Ayun. Tanong lang po, compatible po ba ang KPO6 gas 1214 CO2? Lagi ko naman binablagyan, mabray, Losabia, no? Ang KPO6, which is the Godfather 6.0, compatible only with 12 kg. Hindi siya compatible with a 14 kg, not unless premium type of recoil buffer ang nakakabit sa'yo. Okay? Pwede siya sa 14. Pero walang Godfather na kakayanin ang CO2. Okay? At hindi advisable. Ganito yan ha. Ganito ha. Kung sa Bigman ka bumili ng KPO6 ng Godfather at upgraded na yan, pumapalo yan ng 470, 480, 490, up to 520 FPS. Para ka nang naka-CO2. Para ka nang naka-CO2. Okay? Kaya hindi mo na kinakailangan mag 14 kg pa. Hindi mo na rin kailangan mag CO2 pa. Pag sa Bigman ka bumili ng Godfather, para ka nang naka CO2. Kasi 470, 80, 95, up to 520 ang FPS ng 12 kg ng Godfather. Okay? Hindi mo kailangan magtaas ng gas. Hindi mo rin kailangan magtaas ng hindi mo kailangan abutin ng CO2 para ma-reach mo yung ganong FPS. Sa 12 kg pa lang, ibinibigay na namin yung FPS ng CO2 at ng 14 kg. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Sabi, may available. Ang tinatanong niya, Sir Bigman, baka mas malaki butas ng gas root rubber ng high kappa 1911. Hindi ko alam kung saan galing yung hugot ni Ryan Shoson. Ito, for your information, Ryan Shoson, yung butas pare-parehas lang yan. Okay? Ayan. Yung butas, pare-parehas lang yan. Kasi 1911 and 2011, parehas lang yung size ng butas. Okay? Wag, paano ba sabihin na? Ayan ko na, ha? Pare-parehas lang yung butas kasi parehas lang 1911 yan. Ang pinagtatalunan dito is yung height ng rubber. Okay? Kumuha ka ng 1911, kumuha ka ng 2011, ipagkumpara mo, malalaman mo kung ano yung sinasabi ko. Okay? No? Kasi kung alam mo talaga, 1911 and 2011, parehas lang ng butas yan. Maliban na lang, maiiba yan, maiiba ng orientation, kasi ang 1911, ang butas pahalang. Okay? Hindi siya paayon, no? Pahalang, nakahalang siya. Ito naman, ang butas, kung ang pinag-uusapan natin is between Glock and 2011 or 1911, sasabihin ko, hindi parehas. Okay? Pero dahil 1911 and 2011 na pinag-uusapan namin, parehas yan. No? Kaya, ang tinatanong niya, Sir Bigman, baka mas malaki butas ng gas root rubber ng parehas lang po yan. Hindi po mas malaki, hindi, no? Ang pinag-uusapan dito is the height, no? Ewan ko lang rin kung tama, kung height ba ang tinatanong nitong Clark, no? Bakit naman pala hindi height, no? Pero ako kasi, ang pagkakaintindi ko sa tanong niya is yung height, no? So, hindi sila parehas, okay?
Sir Bigman, pag yung CC Shadow ba, pag sinubukan namin gamitan ng BBS 0.43 grams, diretso po ba bala, Sir Bigman? Sandali. 0.43 grams. Diretso. Ang tanong, hanggang saan ang aabutin? Okay? Diretso. Lahat naman ng bala, diretso eh. Diretso, ang 0.20, kung gagamitin mo sa isang CC Shadow, depende sa lakas ng CC Shadow at saka sa distance ng babarilin mo. Halimbawa, CC Shadow ang gamit ko, stock. Yung tinatarget ko 5 meters lang, within 5 meters, diretso yun. Okay? Ngayon, yung CC Shadow ko, full upgrade. 5 meters, diretso pa rin yun. Kahit full upgrade siya. Magkakatalo yun pag reach niya ng 15 meters. It's either aangat na siya kakaliwa or kakanan. Okay? Kung saan papunta ang hangin. Depende doon sa lakas ng baril. Okay? Ngayon, kung yung CC Shadow mo all stock lang naman, wala kang dapat problemahin sa bigat ng bala. Okay? Tandaan nyo to, hindi porket mabigat ang bala, maganda. Okay? Ang CC Shadow is naka-design lang siya sa 0.20, 0.25. Ngayon, kung naka-upgrade siya, that's the time, naka-full upgrade siya, that's the time na tutungtong ka lang ng 0.30 up to 0.35. Okay? Hindi siya design para sa 0.40 and 0.45. 0.43. Sayang lang. Sayang lang yung effort mo. Bibili ka ng balang mabigat, iba ang presyo nun. Pinapahirapan mo lang yung unit mo. Di ba? Walang iniwan to, ha? Bumili ka ng sasakyan mo. Ima-muffler mo. Merong correct na laki ng tube ng exhaust para mailabas mo yung full potential ng unit mo. Pero lahat ng tube pwede mong gamitin kahit ganito kalaking tube eh. Ha? Okay? Kahit ganito kalaki. 'Di ba? Pero ang tanong, maganda ba ang performance ng kotse mo sa ganito kalaking tube? Hindi. 'Di ba? For example, ang unit mo is ano ba to? Let's say mga sedan like Vios, Altis, 'di ba? Ang pinaka full exhaust tube na gagamitin mo is between 1.5 to 2.0 lang. 'Di ba? Yun lang. Hindi mo pwedeng gamitan ng tres ang Vios. Bakit? Hindi na under ng matino yun. Ang pangit na, sungaw, malata, 'di ba? Wala siyang buwelo, 'di ba? Yun. Sa mga big bike, napakalaki ng ng tamang tube na gagamitin mo. Ganun din sa airsoft. Pwede mo siyang kapitan kahit hanggang 0.60 na bala. Ang tanong, hindi ba hirap yung unit? Ang tanong, 0.43 ka mo, hanggang saan niya maibabato yung 0.43? Hirap na siya, hindi pa niya maibato ng gusto. Di ba? Yung unit nga namin, upgraded na eh. Yung unit namin, naka-fine tuning, naka-trigger job na eh. Pero hindi ko sinasabihan na gamitan niya ng 0.40 na bala. Not unless yung unit is 2011. Okay? Kasi iba ang lakas ng 2011 sa CC Shadow. Kasi ang CC Shadow is a 9mm while 2011 is a caliber 45. Okay? Never in my vlog na nagsabi ako na ang unit pwede, ang CC Shadow pwede sa 0.40. Ang nire-recommend ko lang is 0.30. Lagi ko sinasabi, believe me now and you will thank me later. Okay? Ang galing niya, Sir Bigman Mega Display, talaga informative. Salamat, Sir Bigman. Sa atin kasi hindi tayo nagmamagaling. No? Actually, wag niyo ako sabihan magaling. Hindi ako magaling. Experience lang talaga, no? Experience lang talaga. Yun yung i-share ko sa inyo. Hindi ako magaling. Never ako naging magaling.
talagang yung kung ano lang yung tama, kung ano lang yung totoo, experience lang. Tatandaan mo to ha, ang taong, ang taong nagsisinungaling, pabago-bago ng sinabi. Halimbawa, Lunes, tinanong mo siya, pare, ilan yung pinutok mo dun sa shooting range? Sasabihin niya, 20. Nagsisinungaling siya, ha? Okay. Pero wala naman pala siya sa shooting range. Martes, tinanong mo, pare, ilan ba ulit yung pinutok mo sa shooting range? Siya ngayon mapapaisip. Mga 15, pare. Wednesday, pare, ilan ba pinutok mo sa shooting range? Siguro parang feeling ko pare 10 eh. Pagdating ng Biyernes, pare, ilan ba yung pinutok mo? Hindi naman ako pumunta shooting range, pare. Kasi nagsisinungaling siya. Hindi niya alam kung ano yung tama, kung ano yung dapat niyang sabihin. Bakit? Pag ikaw nagsasabi ka ng totoo, wala kang dapat i-memorize. Kasi, totoo yung sasabihin mo eh. Totoong nangyari, totoong naganap. Pero kung ikaw nagsisinungaling ka, lahat ng sasabihin mo pa iba-iba. Kasi, kasi nagsisinungaling ka eh. Di ba? Yung sinabi mo kahapon, di mo na matatandaan ngayon eh. O, di ba? Yung pinag-usapan natin kahapon, di mo matatandaan ngayon. Ganun yun. Di ba? Pag ikaw yung tao, nagsisinungaling ka, nagpapanggap ka, paiba-iba deklarasyon mo. Di ba? Pero, yung mga witness sa krimen, di ba? Anong tawag doon? Yung pagtatanong, magtatanong-tanong na? Cross-examination. Di ba? Paano mo nakita yung bangkay nung nakita mo? Di ba? Doon malalaman kung nagsisinungaling ka. Paiba-iba ng deklarasyon. Okay? Di ba? Tayo kasi, hindi pa iba-iba deklarasyon natin. Kung ano yung sinabi natin yung nakaraang vlog, ganun din sasabihin natin kasi yun yung totoo. Hindi po ako magaling, mga bossing. Experience lang at saka pagiging totoong tao lang po. Yun lang naman ang susi namin eh. Yun lang ang susi ko eh, no? Kung ano yung sinabi mo, kung ano yung talagang na-experience mo, yun lang ang sinishare ko. Para, dahil doon, pare-parehas yung sinasabi natin. Sinasabi natin, 0.20, 0.25, okay yan na bala. Maximum na bala na gagamitin mo sa isang CC shadow, 0.30. Yun lang naman sinasabi ko, di ba? 0.35 kung naka-full upgrade ka. Di ba? Pero, hirap na siya dun. Ngayon, pagdating sa 2011, pag full upgrade yung 2011 mo, 0.20, 0.25 pwede. Pero ang recommended is 0.30. Di ba? Pwede mo gawin yung 0.20, 0.25. Hanggang sa nakikita mo na hindi pa siya umangan. Pero ang pinaka-recommended ko is 0.30 sa isang 2011 or STI or staccato. Lalo na kung full upgrade version. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-Airsoft. Grabe. Bossing, compatible magazine ng Glock 19 kaya po ba sa Glock 17 Gen 5? Kaya. Yung Glock 19 versus the Glock 17 Gen 5, kaya, pasok yan. Especially kung yung unit mo WE. Okay? Magkakaroon lang ng pagkakaiba yan kung iba ang unit mo. Like example, Umarex, VFC, SRC, ano pa ba to? ENC double bell. Okay? What are example? Ayan. Meron kasi mga pagkakaiba kung tawagin, ang mga valve knocker. Kung wala akong example mga karesa pa. Kutsa, wala akong ano rito. Wala kasi akong China rito eh. Kaya tingin na lang ako. Okay, wala akong China kaya nahihirapan akong umanap, no? Sorry mga karsot, no? Wala akong China na unit dito. Wala akong ma-sample sa inyo na magazine. Wala nga ba? Ito, merong isa. Hindi rin eh. Okay, no? Magkakaiba kasi ang valve ang output valve, no?
magkakaiba rin ang valve knocker. Ayos mo nga muna talo. Magkakaiba ang output valve, magkakaiba rin ang valve knocker. So, ito, for example, okay? Yan. Pag mga TM compatible, Tokyo Marui compatible, pagkumparahin nyo, pag Tokyo Marui compatible, itong nandito. Yan. Ayan. Tignan nyo yung valve, tignan nyo yung output valve. Di ba? Mas malaki versus maliit. Oh, ayan ha. Ayan, mas malaki, mas maliit. Okay. Ayan, yan ang pagkakaiba niya na. Ayan. Kaya hindi rin pwede i-mix and match eh. Tapos, millimeter lang, ito ha, 0.1 millimeter lang ang distance ng valve knocker into a output valve. Okay? Pag yan, kumbaga, dumikit, no? Dumikit lang ng kaunti, iba na ang consumption ng unit mo. Hindi ko mo nakadikit, malakas yung unit mo, mas hihina yung unit mo. Pag yan masyadong malayo, mas mahina rin yung unit mo. Kaya merong mini-maintain na clearance between the output valve and the valve knocker. Okay? Valve knocker came from the word itself, knocker. Pak! Pak! Siya yung pumipitik dun sa output valve para maglabas ng hangin. Okay? So, and I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next. Naubos yung ano Ang daming nagtatanong sa online. Nakakatuwa naman, no? Yan ang ganda, informative. Ang daming matututo niyan kasi syempre nanonood sa atin, nasusubaybayan nila yung tanong, 'di ba? Anyway, no? Okay, yung tanong bossing, compatible magazine ng Glock 19X? Kaya po ba Glock 17 Gen 5? Yes. Kayang-kaya. Meron ba tayong Glock 19? Pasuyo. Glock 19 na tan versus Glock 17. Yung magazine lang Yan. Yung unit. Yan. Then magazine ng Glock 17. Yan. Magazine lang na. Okay. Ito para maibigay ko sa example This is a Umarex high-end na Glock. Grabe, no? Then Glock 17 Gen 5 magazine. Pwede. Pasok. Pwede. Pak. Okay? Yan. I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Tanong, same lang ba magazine ng yung Glock 17 Gen 5? Hindi sila same in terms of mga sukat-sukat, pero ang tanong mo kasi kanina is compatible magazine ng Glock 19. Kasya po ba ang Glock 17? Ipinakita ko po sa iyo na kasya po yung magazine ng Glock 17 into Glock 19. Ang tanong mo naman ngayon, same lang ng magazine yung Glock 19 and Glock 17 Gen 5 Big Man. Hindi po sila same. Kung makikita mo lang na ipapasok ko na kasi, may clearance ng kaunti. Merong konting awang yung Glock 17 into Glock 19. No? Actually, ganito. Same lang ba ng gulong yung Vios at saka yung Toyota? Okay, Toyota Fortuner at saka Mitsubishi Strada. O yan, same lang ba? Sasabihin ko sa iyo, same lang. Pareho sila size 18 Di ba? Same lang. Pero mas maganda kung yung unit mo is Toyota, ang mags mo Toyota. Kung ang unit mo Mitsubishi, ang mags mo Mitsubishi. Okay? Pero kung tinatanong mo ko, same lang ba? Pwede. Pwede bang pagpalitin? Pwede. Pero mas maganda kung Toyota yung unit, Toyota rin ang magazine. Ay, ang mags. Okay? Kung Mitsubishi yung unit, Mitsubishi rin dapat yung mags. Pangit naman kung Mitsubishi, then ang mags mo Toyota. Chapsuy ka. Pangit kung Toyota ang mags mo Mitsubishi or Isuzu. Chapsuy yung unit mo. Okay? Mas maganda kung ang unit mo is Glock 19, Glock 19 din ang magazine. Okay? Pero ang tanong mo kasi nung una,
compatible ba? Ang sagot ko sa iyo, compatible. Okay? Yun. And I just hope nalinawan ka na, bossing. Ayan ha. Sana naintindihan mo yung paliwanag ko. Kuya Bigman, ano po FPS ng Glock 17 Humarex pag naka 14 kg? Salamat po. Hindi ko pa na-try kasi laging natatapat na 12 kg lang ang ginagamit ko. Pero hindi ko pa na-try kung 14 kg kasi lagi ang kinukuha ko yung standard unit of measurement. Makukuha mo yung standard na measurement sa 0.20 grams na bibis at 12 kg na gas. Okay? Pag ginawa mo 14 kg, mas malamang, mas mataas, mas malakas. Diba? Kung malakas siya sa 12, mas malakas siya sa 14, siyempre, mas malakas siya sa CO2. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Ito Nok B, ito yung nag-inquire ng rifle na humihingi tayo ng update, hindi na siya nag-update, no? Nagpa-send siya ng mga ng mga unit, 'di ba? Sir Nok B, mag-update ka naman kasi pending, waiting para i-close natin yung account mo. No? Kasi kami mga ka-airsoft, gumagamit kami ng system. Hindi kami nagre-reply through Messenger. Ngayon, pag may pending na nag-inquiry ng transaction, nagki-keep on pop up sa amin yun eh. No? Kaya kung negative ka doon sa in-inquire mong mga rifle na nagpa-send ka pa, kung negative ka, mag-update ka lang para i-close na lang muna yung inquiry mo, yung account mo. Kasi bossing pop-up ng pop-up sa amin, medyo nakakairita ba? Pop-up ng pop-up yung pangalan mo, Nok B Yams, need to follow up, ganun. Tapos pag pina-follow up ka, boss, hindi ka naman parang nagsi-scene mode ka lang. Kung hindi ka naman kukuha, okay lang, boss, no? Pero ayun, mag-update ka lang para para ma-close muna yung account, no? Yung inquiry mo kasi nakakairita eh. Pop-up ng pop-up sa mga taga-reply namin eh, no? Salamat ha. Sana mag-message ka, bossing ha. Okay, okay, WE yung unit ko, Sir Bigman. Okay yun, pwede yun. Parehas lang yun. Okay yun, no? Sir Bigman, anong maganda? GBBR or AEG? Sabi ni Goleo J. Tuwisyo. Personally, ako, I am not a fan of GBBR. Kasi bakit? May airsoft shop na ako Pero nagagastusan ako. Medyo magastos ang GBBR. Tinanong mo ako sasagot lang ako ng diretso ha. Everyone is entitled for his own opinion at itong opinion ko. Okay? Medyo magastos ang GBBR in terms of consumption. Magastos ang GBBR in terms of replacement parts. Hindi lahat ng parts ng GBBR is always available in the market. Okay? Kahit ako nahihirapan ako pag ang nasira GBBR kasi kailangan kong mag-part out, kailangan kong magkatay ng isang unit na bago para maibigay ko yung parts na kailangan ng customer ko. Okay? Yon. Kailangan kong magkatay. Halimbawa, ang nasira sa kanya is the charging handle. Kailangan kong kumuha sa isang bagong unit or kung meron akong unit na part out na dati, kailangan kong kunin yung charging handle nun. Kasi wala naman nabibiling charging handle. Okay? Halimbawa, nasira is nozzle. Kailangan kong kumuha ng bagong nozzle doon sa
unit na napag-part outan ko na dati or dun sa bagong unit. Kasi wala ka naman mabibili basta-basta nozzle nun. Halimbawa, ang nasira is the hammer assembly or the trigger assembly. So, wala kang mabibili trigger assembly. Kukuha ka dun sa bagong unit. Okay? Not unless ang gusto mo, not unless papayag ka na yung old trigger assembly mo is papalitan na natin ng full steel CNC na fire control group. Yun, pwede yun. Diba? Hindi na natin lalagyan ng stock na alloy na aluminum na yung fire control group mo, yung trigger assembly mo, bagkos ang ilalagay natin is yung full steel CNC na. Okay? Yun. Yun ang observation ko. Tapos hindi ako fan ng GBBR kasi mahilig akong romatrat dati. Diba? Paano ka makakaratrat? Ang magazine ng isang GBBR is 30 rounds lang ang maximum. 'Di ba? Na rifle di ba? Ito halimbawa magazine to AAG GBBR. Okay, AAG 300 rounds, GBBR 30 rounds. Ibig bang sabihin, kailangan kong bumili ng 10 magazine para lang matapatan ko yung isang magazine ng AEG. Tama ba ako? Kasi 30 times 10, 300. So, isang magazine ng AEG, 10 magazine ng GBBR, magkatumbas. Magkano isang magazine ng GBBR? 3,000, 3,500, 4,000. 3,000 mo na lang kamo. Uubos ka ng 30,000 para meron kang 10 magazine ng GBBR. Magkano lang ang sa AEG? Okay? Ayun. Yun lang naman, no? Tinanong nyo ako, sumagot lang ako, no? So, yung tanong, kung ano ang mas maganda, GBBR or AEG, sasabihin ko na sa'yo, siguro nakadepende yan sa kapal ng bulsa mo. Okay? Kung may pambili ka naman palagi ng green gas, di okay lang. Ngayon, kung may pambili ka palagi ng mga parts, or kung meron ka makukuhanan, okay lang, di ba? Pero, ako na meron na akong airsoft shop, nabibigatan ako. Actually, yung mga anak ko, halimbawa si Lucas, minsan pinangarap niya na rin mag-GBBR. Kaya lang, medyo discourage ko siya kasi, yun nga, medyo magastos. Siyempre, kung estudyante siya, hindi naman palaging pwede siyang huminging green gas sa akin, di ba? Kailangan bibili siya. So, hindi niya rin maya malalaro, yung unit niya kung wala siyang gas. Hindi katulad ng AEG, wala kang battery, i-charge mo lang, di ba? Charge mo lang, tapos. Magkano lang yung ano? Ano ba, chinarge mo yung battery? Magkano lang? Wala pa yatang 20 pesos ang uubusin mo, ang consumption mo sa Meralco. Wala pang 20 pesos. Mapo-full charge mo na to. Kasi minsan tinest ko na yan parang 16.50 ang inaabot, 16 pesos and 50 bago ma-full charge to. Okay? Magkano ang green gas? Yung bang isang green gas kakasya sa ano? Sa ilang magazine kaya yon? Parang ilan lang, no? Parang 20 magazine lang. Yung ganito kasi mga ka-airsoft po, yung isang canister ng ganito, kung talagang raratratin mo, no? Pang 20 refill lang to. Sa gas blowback rifle, mga 20 laro ka lang nito. No? 20 full rounds ka lang ng ano, no? 20 magazine. Hindi 20 full rounds. 20 magazine ka lang. Magkano ang isang green gas? Di ba? Ayan. Nasa sa'yo na yun, no? Kung mapera ka, kung halimbawa, afford mo na pag nasira yung unit mo, tapon na, palit na, okay lang, mag-gas blowback ka, no? Pero kung medyo budget-wise ka, medyo conscious ka sa budget, yun. Nasa sa'yo yun, bossing, no? Kung saan ang abot ng bulsa mo. Nag-update po ako, Kuya Big Man. Okay. Big Man, ano recommend mo na red dot for Glock 19X?
Hindi lahat ng Glock 19 pwedeng lagyan ng red dot, ha. Tandaan mo, ha, hindi lahat ng accessories pwede mong ikarga sa unit mo, ha. Okay, unang-una, Glock 19 is unit na napakahina. Okay? Unit na napakahina. Kahit anong gawin mong upgrade or pagpapagwapo sa isang Glock 19, hindi ano yan. Tapos, may Glock 19X ba na nilabas ang isang WE? Ang Glock 19X nilabas ng illegal na kumpanya na ENC. Walang Glock 19X na nilabas ang isang WE. As far as I know, Glock 19. Parang wala siyang 19X. Check mo rin, ha, check mo rin. Baka nagkakamali ako, ha. Pero as far as I know, Glock 19. Kasi 19X ka ng 19X eh. Ang alam ko, walang nilabas si WE niyan. Ang naglabas ng 19X is yung ENC, yung illegal. Illegal kasi na version yung ENC eh, na Glock. Illegal version, no? Ang legal kasi na maglabas ng Glock is si Umarex. Pero kung 19X, parang wala yan, bossing. Alam ko, Glock 19 ang nilabas, no? Ayun. Pero malay mo, nagkakamali ako, baka mali lang ako, bossing. Ha? Pero sa pagkakaalam ko, wala talaga, no? Okay, maraming salamat. Go Leo J. Tuition. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question. Okay mga Karsop, sa mga nag-share po sa mga ng ating live video, sana pa-share po, no? Sa mga hindi pa nag-share, pa-share po yung ating live video. Sa timeline nyo lang, okay na. Sa mga hindi pa nag-share, pa-share po. Sa mga nag-share, maraming salamat po. Utang ng loob ko po sa inyo yan. Mga Karsop, magandang gabi po sa inyo lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man.